So guys, pakita ko lang yung nagawa kong SQL injection na SQL vulnerable pangalan SQL injection vulnerable site. So login, username, tas password. So this site is vulnerable to SQL injection. So makikita niyo mamaya. So ganito kung paano gumawa niyan. First, punta kayo sa htdocs, sa SAMP, htdocs, tapos mag-create kayo ng folder doon. Yan, basta plus new, create folder, gano'n. Nag-create na ako ng SQL inject, tapos open folder nyo yun, file, open folder, tapos hanapin nyo yun. Basta doon sa htdocs, SQL inject, o select folder, ayan. So, next na gagawin is, mag-create kayo ng file, new file, gano'n. Tapos, next file, hanapin yung language. Mag-create kayo ng dalawa, login, tapos login HTML para dun sa design, tapos login PHP para dun sa function. So, nakagawa na ako at hindi ko na kailangan yan. So, yan, nilagyan ko na siya ng ganyan, ng design, okay? So, hindi dito yung vulnerable hindi dito yung may parang may butas, ganon, hindi dito sa HTML. Kasi ito is design lang. So, form action, pupunta siya pag nag-type yung user, pupunta dun sa login.php, which is andito. Andito din siya sa kasama niya dito sa login.php. So, okay. So, dito sa login.php, nakita nyo naman, ito is vulnerable to SQL injection. So, itong line na to is pwedeng mag-SQL inject. Okay? Nakita naman sa previous video na ito yung select statement na pwedeng SQL inject. Okay? Kasi hindi pa siya secured. So, try natin. Okay? Pagkatapos ko yan, di ba? Pagkatapos kong gumawa ng file, tapos laging HTML is, pupunta ka dun sa SAMP, admin, pupunta mo sa admin, gumawa ka ng database. O yan, anong gusto mo? TestDB, ganyan. Paggawa mo ng TestDB, tapos yung table na user, maglalagay ka ng username tas password. Dapat yan yung masusunod. Password 123 tas admin. So, pagkagawa mo yan, punta ka dito sa login.php, tas lagay mo yan con para mabuksan yung connection, localhost, root, anong pangalan ng database mo. Okay? Password, walang password yan kasi testing, ganun. So, next, pagkatapos mong magawa yung lahat, okay ka na. May may simple login ka na. Makikita mo diyan yung username at password, meron ka na rin. So, ang gagawin natin is ilalagin natin 'yan. Kumari, admin, tapos password 123, lagyan natin yung tama, okay? Lagyan natin yung tama. Password 123, login lang. Admin, tapos login successful siya. So, tama yung nilagay natin, tama yung nilagay ko. Pero, try natin yung mali. Okay. So, invalid credentials yung sinasabi niya. So, ang gagawin natin dyan is, try natin exploit yung weakness niya, which is yung SQL injection. Maglalagay tayo ng, like sa previous video, lalagay tayo ng isang quotation dun. So, para malaman natin yung vulnerabilities niya. So, tapos yung password, kahit Yan. Yan dyan pa lang is makikita mo na fatal error. Diba kanina walang fatal error yan nung hindi ko nilagyan ng quotation. So, this login site is vulnerable to SQL injection. So, gagawin natin yung ginawa natin ng previous video. Yan. Admin or 1 is equal to, syempre 1 is equal to 1. Tama ko, di ba? Tapos, kahit anong password, login. Ayun, login successful siya. Kahit na ano nilagay kong password. So, hindi ko inisip yung password ko at kahit na random na password, basta may ganon. Or double quotation 1 is equal to 1. Hindi lang. Dito yan sa akin. Yan. Ang kakalabasan yan is, lang natin to.
Minimize. Ang kakalabasan niyan is ito. Ito yung kakalabasan niyan. Okay? So, diniscuss ko naman yan na kapag ganyan yung lumabas sa pangalan sa statement is talagang susundan yan ng system. And ang mangyayari dyan is magiging true. Kasi yan nga or username kunyari lang admin, lagyan na admin. Tapos password yan, password 123. 123 yan. So, magiging true siya. Okay? Kaya ito, dinagdag ko yan. O, kunyari yan. X yan, ayan. Wait lang. Kapag wala yung quotation dyan, tapos is ganyan lang yan. Admin, password, simple lang yan. So, kapag tinanggal ko to is, ganyan, same sila. Same. Admin, ganon. Same sila dito. Admin lang. Pero kapag dinagdag ko tong or statement, tapos may quotation sa taas, tapos dito is dinagdagan ko rin siya dito, or quotation sa taas, ayan, magiging vulnerable na siya sa SQL injection. Okay? Magiging isa siyang true. Laging nilalabas dyan is true. So, maglalagay siya kahit ano yung password niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Login successful pa rin yan. So, paano nga ba i-prevent tong SQL injection na to? 10 minutes na ba? 6 minutes na. So, paano ba i-prevent tong SQL injection na to? So, ang gagawin natin is, kumuha na ako ng code dito. Ayan, to. Copy lang natin dito, tapos ilalagay yan dito. Explain ko to So, ang purpose ng, ito, di ba napansin nyo? Wait lang. Ito ang pinagkaiba nitong dalawang ito. Ayan. Ang pinagkaiba niyang dalawa is, may question mark tong username, okay? Tapos password. Samantalang ito is isa siyang variable. Okay? Equals 'yon. Hindi na siya string na siya, string, magiging automatic na string na siya. So this yung question mark is ang ibig sabihin niya is hindi niya i-direct na i-type dun sa SQL, okay? Parang i-hold niyo muna yung variable na 'yon bago niya ipasok. I-hold nyo muna yung tinype ng user bago niya ipasok. So, hindi siya directly na pupunta dun sa query. Okay? Ito, direct siyang pupunta sa query ito. Ito, yan. Pero dito, hindi. Kasi may question mark siya. Ito. Direct siyang pupunta sa query. Ito, hindi. Kasi, i-check niya muna. Okay? Next is yung bind param SS. Okay? So, ang mangyayari dyan is ito, pakita ko. Dahil may bind param SS siya, magkakaroon siya ng kada input ng user, lahat ng ini-input ng user is magiging string lang siya. Ano ba yung string? Okay? Ulitin ulit. Ang string is ganyan, kahit na anong type mo yan, nangyari, ganyan. Isa tong string, okay? Isa tong string yung nasa loob ng double quotation yan. So pag nilagyan ng bind param SS, yan. Itong admin or ganyan. Admin or 1 plus 1. Yan, ganyan na mangyayari dyan. Ilagay niyo dyan sa loob. Di ba? String pa rin yan. Kahit na anong ilagay mo dyan, kahit na mag-type ka dyan ng basta nasa loob siya ng double quotation, is maging string lang yan. So, hindi siya i-read ng system. Parang hindi siya magpa-function yung or 1 plus 1. Ganon. Yung true na yan. True statement na yan. Kasi, lalagyan niya ng double quotation sa harapan. O yun, in short, lalagyan niya ng double quotation yung front at end ng bawat ita-type ng user. So, yun ang bind param SS. Ang next is yung, okay na pala. I-execute niya na, pagkatapos execute is, okay, magaan na siya. Lang, try natin. Okay, may delete ko lang tong first, okay. Try natin yung admin. Tapos yung or. Ito, dito pala. Or 1 plus 1. May password. Ano sasabihin niya? Invalid credentials. So, successful na tayo sa pag-prevent ng SQL injection. Kasi may bind param. Tapos, ito, question mark tayo. Okay? Pero ang tawag niya basta question mark. So, yun yung paano
prevent ng SQL injection. O, ito, try na ulit natin. Balik ulit natin yung dating syntax. Okay? Yung may SQL injection na vulnerabilities. Okay, try na natin login. Login successful. Okay? Pero kung nilagyan natin ng bind param gano'n, yun na siya, magiging invalid credentials. Okay? Hindi siya ipapasok ng system kapag may ganun siya. So, keep natin tong baka magamit na natin. So, ayan. Magkakaroon siya ng vulnerabilities. Okay? Ano ba yung bind param na yun? Sa baba. Ay, tama ko na yan. Na-explain ko na pala, no? Okay? So, yun lang po yung paano mag-prevent na SQL injection. Thank you.